Isang maliit na ice cream parlor na muntik ng magsara. Ngayon, isa na sa pinakamalalaking food companies sa buong mundo. Ito ang kwento ng Jollibee, isang pangarap na muntik ng mabigo pero hindi sumuko. Ang video na ito ay para sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon lamang. Ang mga detalye ay mula sa pampublikong impormasyon, interviews at opisyal na records. Wala itong intensyong manira o mag-promote ng anumang produkto. Layunin lamang nitong ikwento ang kasaysayan at aral sa likod ng isang matagumpay na negosyong Pilipino. Noong 1975, si Tony Tan Cactiong, kasama ang kanyang pamilya, ay nagbukas ng isang maliit na ice cream parlor sa Cubao, Quezon City. Simple lang ang pangarap niya noon. Ito ay ang magbenta ng masarap at abot-kayang ice cream sa mga pamilyang Pilipino. Si Tony Tan Cactiong ay ipinanganak noong January 5, 1953 sa Davao. Ang kanyang mga magulang ay Chinese immigrants na nagmula sa Fujian, China. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang chef sa isang Buddhist temple sa Manila at sa kalaunan ay nag-manage ng isang restaurant sa Davao. Habang lumalaki si Tony ay naiintindihan niya na kailangang maging mapagpursige upang matugunan ang mga pangangailangan. Noong siya ay nag-aral ng Chemical Engineering sa University of Santo Tomas sa Manila, nagiging mas klaro na ang kanyang landas na tatahakin, ang maging isang inhenyero. Ngunit may ibang plano ang kapalaran para sa kanya. Nung bumisita siya sa Magnolia Ice Cream Plant taong 1975, ay may nakita siyang poster advertisement tungkol sa isang house franchise. Ang konsepto? Simple lang. Magbukas ng ice cream parlor, magbenta ng ice cream at maging instrumento upang magkasama ang buong pamilya. Pinagsama-sama ng Tan family ang kanilang mga ipon at nakalikom sila ng 300,000 pesos at nagbukas ng 2 outlet, isa sa Cubao at isa sa Quiapo. Sa edad na 22 anyos, naging instant businessman si Tony na imbis ay nasa chemistry lab siya ay abala sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Naging malakas ang kanilang ice cream parlor. Una nilang nilabas ang sundaes, banana splits, at iba pang frozen treats. Ngunit sa una lang ito naging masaya. Pababa ng pababa ang benta ng ice cream lalo na sa maulan na panahon. Wala nang naghahanap ng ice cream. Wala nang naghahanap ng matatamis. Ang gusto ng mga customer, meals. Imbis na isara ang negosyo, ay naging bukas ang tinga ng pamilya Tan. Sila ay nakinig sa gusto ng madla. Nagdagdag sila sa kanilang menu ng hot dishes katulad ng hamburgers, fried chicken, and spaghetti. At sa di inaasahan, mas naging maganda pa ang benta nila kaysa sa desserts. Sa loob ng 3 taon, ang Nooy Ice Cream Parlor ay naging fast food restaurant na. Isang aral na natutunan ni Tony sa kanyang pagnenegosyo ay ang makinig sa demand ng customers. Ang sunod na naging challenge ni Tony ay ang pagre-rebrand sa kanyang fast food restaurant. Hindi ito naging madali. Maraming konsiderasyon ang naganap. Naisip ni Tony na pangalanan ito ng B. Sa una, hindi maganda ang B para sa kanila. Kasi ang B maliit at nangangagat. Ngunit ito naman ang nakitaan ni Tony na naaakma sa kulturang Pilipino. Bakit Jollibee? Ayon sa kanya, ang bubuyog ay masisipag, laging abala sa paggawa ng honey. Ang mga Pilipino ay ganun din, masayahin. Kahit na mahirap ang buhay, nagpupursige pa rin na nakangiti. Kaya naman, ang pamilya Tan ay nagdesisyon na dagdagan ng Jolly ang B. Kaya naging Jollibee. Hindi lang doon nagtatapos sa mga challenges ni Tony. Noong 1981, pumasok sa Pilipinas ang McDonald's na nooy pinakasikat na burger chain sa buong mundo. Marami sa mga kaibigan ni Tony at kahit ang mga business advisors ay nagsasabi sa kanya na ibenta na lang ang Jollibee. Dahil anila, ang makipagsabayan sa pinakasikat na burger chain sa buong mundo ay tila isang kahangalan. Pero iba ang naging desisyon ni Tony. Pinili niyang lumaban.
Sa halip na gayahin ng menu at presyo ng McDonald's, mas lalo niyang pinagtibay ang pagkaing swak sa panlasang Pilipino. Ang spaghetti ng Jollibee ay ginawang matamis, may hotdog at keso. Nagkaroon ng mga rice meal dahil sentro ang kanin sa pagkain ng mga Pilipino. At ang Chicken Joy, malutong, gininto ang kulay at makatas, ay naging pambansang kinahuhumalingan. Gumana ang estratehiya. Maaring global ang McDonald's pero lokal ang Jollibee at sa sariling bayan, laging nananalo ang panlasang Pilipino. Para sa mga negosyante, simple ang aral. Ang pakikipagsabayan sa mga higante ay hindi nangangahulugang talunin sila sa sarili nilang laro. Ang ibig sabihin nito ay mas kilalanin ang iyong mga customer at ialok ang tunay na tumatago sa kanila. Ang ganitong lalim ng pag-unawa sa merkado ay mahirap gayahin ng mga tagalabas. Habang ang ibang fast food chains ay nakatuon sa bilis at sistema, ang Jollibee ay tumuon sa pamilya, emosyon at kwento. Ang kanilang mga commercial ay may iyakan, may sakripisyo at may pagmamahal. At ang pagkain, hindi lang masarap, parang lutong bahay. Dito nagsimulang manalo ang Jollibee. Unti-unting lumawak ang Jollibee, branch by branch, province by province. Pinahusay nila ang supply chain, presyo at consistency ng lasa. Hindi mabilis, pero tuloy-tuloy. At bago na malayan ng marami, ang Jollibee ay hindi na lang basta fast food, isa na itong institusyon sa kulturang Pilipino. Ang international expansion ng Jollibee ay may malinaw na estratehiya. Unang target, mga bansang may maraming OFWs at mga lugar na may Filipino communities. Para sa maraming Pilipino abroad, ang Jollibee ay hindi lang pagkain. Ito ay alaala ng tahanan. Sa paglipas ng panahon, tinangkilik din ito ng mga dayuhan. Hindi lang lumaki ang Jollibee, nag-expand ito sa iba't ibang brands. Sa ilalim ng Jollibee Foods Corporation o JFC, kabilang ang mga brands sa Pilipinas, Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Manginasal, Burger King Philippines, Panda Express Philippines, Yoshinoya Philippines. Mga international brands, The Coffee Bean and Tea Leaf, Tim Ho Wan, Highlands Coffee, Vietnam, Compose Coffee, South Korea. Ang diskarte ng Jollibee, bumili ng brand, palakasin, i-localize at palaguin. Sa kasalukuyan, ang Jollibee Foods Corporation ay may libu-libong stores sa buong mundo. Isa sa pinakamalalaking food companies globally, nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino at isang patunay na kayang makipagsabayan ng Pinoy sa mundo. Bilang isang negosyante, mas magandang daladala mo ang mindset na ito. Makinig sa customer. Ang kultura ay lakas, hindi kahinaan. Hindi kailangang manggaya para manalo. Ang tagumpay ay proseso, hindi biglaan. Kapag may puso ang negosyo, tatagal ito. Ang Jollibee ay hindi lang kwento ng negosyo. Ito ay kwento ng isang Pilipinong nangarap, muntik sumuko, pero piniling magpatuloy. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento ng mga matatagumpay na negosyong Pilipino, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito para mas maraming Pilipino ang ma-inspire. Ito ang kwento ng tagumpay para sa Pilipino at ng Pilipino.